Alam mo ba? Ang gawin mo sa umaga ang maaaring magpahaba ng iyong buhay. Alam mo bang ang unang 1 oras pagkagising mo sa umaga ay maaaring magtakda kung aabot ka ng 70 o higit pa? Maraming Pilipino ang hindi nakakaalam na sinisira nila ang kanilang kalusugan araw-araw bago pa man sila mag-almusal. Ngunit may mga simpleng gawi tuwing umaga na isinasabuhay ng mga matatandang umaabot ng 70 o higit pa sa edad. Sa halip na masalimuot na gamot o mamahaling supplements, ang sikreto ay nasa umaga pa lang. Isang magandang halimbawa ay si Mang Walter. Sa edad na 65, nakita niyang unti-unting nanghihina ang kalusugan ng kanyang mga kaibigan, may sakit sa puso, pagkalimot at hirap sa paglakad. Pero si Mang Walter, ngayon ay 73 na siya, nagmamaneho pa rin, at 3 beses sa isang linggo ay nagboboluntaryo sa community garden sa kanilang barangay. Hindi ito dahil sa lahi, karamihan sa pamilya niya ay hindi umabot ng 75. Ang sikreto niya ay natutunan niya mula sa isang health seminar, 7 umagang gawain na kanyang isinabuhay simula edad 65. Mula noon, ang kanyang katawan ay tila bumata habang ang iba ay lalong tumanda. Nang tanungin ko siya kung ano ang pinaka-importanteng pagbabago, agad niyang sinabi, yung ginagawa ko sa unang 1 oras pagkagising, yun ang nagligtas sa buhay ko. Ngayong araw, ibabahagi ko ang mga sikreto ni Mang Walter, mga gawin na maaari mong simulan bukas ng umaga. Ang una sa listahan, agad na pag-inom ng tubig pagkagising. Kapag hindi ka pa umiinom ng tubig sa umaga, makapal ang dugo mo at mas hirap ang puso mong magbomba. Ayon sa mga nephrologist mula sa Harvard Medical School, ang dehydration habang natutulog ay nagpapabilis ng pagtanda ng halos 31%. Ayon kay Ear Jessica Rothman, ang katawan ay nabubuo ng tinatawag naming morning blood sludging, isang kondisyon na sumisira sa maliliit na ugat sa utak at bato. Halimbawa si Aling Sylvia, edad 72. Madalas siyang pagurin, may problema sa kidney, at nakakalimot. Pero nang simulan niyang uminom ng 16 na ounces ng tubig agad pagkagising, gumanda ang kidney function niya ng 28% sa loob ng 60 araw. Gusto mo ring subukan? Bago matulog, maghanda ng basong tubig sa iyong mesita. Pagkagising, bago tumayo, inumin mo agad ito. Hindi kape, hindi tsa, tubig. Gamitin ang sandaling ito para alagaan ang iyong katawan. Ang mga pinakamatagal mabuhay na tao ay hindi pinalalampas ito. Handa ka bang simulan ito bukas ng umaga? Umagang araw, lihim ng malusog na katawan at malalim na tulog. Maaaring hindi mo namamalayan, pero ang kakulangan ng exposure sa natural na liwanag tuwing umaga ay maaaring unti-unting sumisira sa iyong katawan. Sa Pilipinas, marami sa ating mga lolo't lola ang nananatili sa loob ng bahay sa umaga, madalas ay nanonood ng balita sa radyo habang umiinom ng kape. Ngunit ayon sa pag-aaral ng National Institute on Aging, ang paglabas sa araw sa loob ng unang 30 minuto ng paggising ay may napakalaking epekto sa kalusugan. Ayon kay Ear Andrew Peterson, isang eksperto sa circadian rhythm, ang pagsagap ng sikat ng araw sa umaga ay nagpapasimula ng natural na proseso sa katawan na tumutulong sa mas magandang tulog, mas mabilis na metabolismo, at mas malinaw na pag-iisip. Ang mga hindi nakakatanggap ng liwanag sa tamang oras ay may 37% na mas mataas na tsansa na magkaroon ng neurodegenerative diseases gaya ng dementia. Ganito ang nangyari kay Mang Benjamin, edad 75. Ilang dekada na siyang hirap makatulog. Uminom na siya ng iba't ibang gamot, at supplements, wala pa ring epekto. Hanggang sa nirekomenda ng kanyang doktor ang simpleng gawain, lumabas sa labas ng bahay sa loob ng 0 minuto tuwing umaga. Sa loob lang ng 2 linggo, naging regular ang kanyang tulog. Pero higit pa roon, bumaba ang kanyang blood pressure ng 15 points, at nawala ang kanyang pagkapagod tuwing hapon. Hindi ko na kailangang uminom ng gamot para gumanda ang pakiramdam ko, sabi niya. Ang kailangan ko lang pala ay tumambay sa veranda habang umiinom ng kape. Kaya simula bukas, gawin mo rin ito. Lumabas sa labas sa loob ng 30 minuto matapos gumising. Kahit pa makulimlim o maulan, mas maliwanag pa rin ang liwanag sa labas kaysa sa loob ng bahay. Kung hindi ka makalabas, buksan ang bintana at hayaang pumasok ang liwanag. Sa mga hindi makalakad, kahit ang simpleng pag-upo sa gilid ng bintana ay makakatulong. Ito ay hindi lamang tungkol sa masarap na tulog, ito ay tungkol sa pagre-reset ng orasan ng katawan, pagpapabagal ng pagtanda, at pagbibigay ng bagong sigla sa iyong araw.
Handa ka bang harapin ang araw bukas sa liwanag ng umaga? Galaw bago kape, ginhawa sa katawan habang buhay. Sa kulturang Pilipino, karaniwan nang mag-relax muna sa umaga, upo, kape, nood ng at saka lang kikilos. Pero ayon sa mga eksperto sa kalusugan ng matatanda, ito ang isang pagkakamali na tahimik ngunit mapaminsala. Ayon sa Mayo Clinic, ang mga taong hindi agad gumagalaw pagkagising ay mas madaling dapuan ng arthritis, pananakit ng kasukasuan, at mabilis na panghihina ng katawan. Ang banayad na paggalaw sa loob ng 5-10 minuto bago mag-almusal ay nakatutulong sa tinatawag nilang autophagy, ang proseso ng paglilinis ng ating mga cells. Si Aling Harriet, edad 68, ay nakaschedule na para sa knee replacement surgery. Pero bago ito itinuloy, sinubukan niya ang mungkahi ng kanyang physical therapist, 7 minutong banayad na paggalaw pagkagising, bago kumain. Pagkalipas ng 3 buwan, halos wala na ang sakit sa kanyang tuhod. Napakansela ang operasyon. Akala ko tapos na ang mga araw ng pagkilos ko, anya. Ngayon, nakakapaglaro na ako sa aking mga apo. Kaya't narito ang iyong simpleng routine. Pagkatapos mong uminom ng tubig, pero bago kumain ng kahit ano, kahit kape, gawin ang mga ito. Ikot-ikot ang iyong ankles, tuhod, balakang, balikat, at pulso. Tumayo at marahang umindayog pakaliwat pa kanan. Kung kaya mo, yumuko ng bahagya o abutin ang iyong mga daliri sa paa. Ang mahalaga, patuloy at banayad na galaw. Napansin mo ba kung gaano katigas ang iyong katawan tuwing umaga? Hindi ito dapat binabaliwala. Iyan ang senyales ng katawan mo na kailangan niya ng tulong. Ito ang uri ng simpleng gawain na, kapag araw-araw ginawa, ay nakakapagpanatili ng kalusugan ng mga kasukasuan at kalamnan, kahit umabot ka ng 70. Hindi ito tungkol sa pagiging masipag, kundi tungkol sa pagiging matalino sa paggalaw. Maaari mo bang i-prioritize ang 7 minutong ito bukas ng umaga? 30 segundo ng paghinga, isang gawin na maaaring magpahaba ng iyong buhay. Karamihan sa atin ay gumigising na agad iniisip ang dapat gawin, magluto, maglinis, mag-alaga ng apo. Pero alam mo ba na ang paraan ng iyong paghinga sa umaga ay may epekto sa iyong buong araw at sa iyong haba ng buhay? Sa mga Blue Zone regions, mga lugar kung saan karaniwan ang mga taong umaabot ng 70 o 100, isa sa mga pinakakaraniwang gawain ay ang intensyonal na paghinga sa umaga. Hindi basta humihinga lang, may ritmo, may layunin. Ayon kay Michael Cohen, isang eksperto sa pag-aaral ng mga long-lived na tao sa Sardinia, Italy, ang ganitong uri ng paghinga ay nakakabawas ng stress hormones at nagpapababa ng inflammation. Sa madaling salita, tinutulungan itong pumili ang katawan sa pagitan ng i-survive mode at longevity mode. Sa ilang baryo sa bundok ng Sardinia, napanood ni A.C. Cohen kung paano tuwing umaga, bago pa man gumawa ng kahit ano, ang mga matatanda ay lumalabas sa harap ng kanilang bahay at gumagawa ng 30 segundong paghinga na may ritmo. Narito kung paano mo rin ito magagawa sa Pilipinas, kahit sa loob lang ng bahay. Huminga sa ilong ng 4 na segundo. Pigilan ang hininga ng 7 segundo. Dahan-dahang huminga palabas sa bibig ng 8 segundo na may tunog na whoosh. Ulitin ng 3-4 na beses. Iyan lang. Wala pang 1 minuto. Pero ito ang sinasabi ng mga eksperto na may malinaw at masukat na epekto sa presyon ng dugo, antas ng stress, at pagganang mental. Isang 76 anyos na pastol mula sa Sardinia ang nagsabi, "Humihinga ako tuwing umaga upang ihanda ang katawan ko sa isang maganda at mahaba pang araw." Kapag hindi niya ito nagagawa, nararamdaman daw niya agad ang epekto sa tanghali, nanghihina siya, at parang magulo ang kanyang isipan. Kaya simula bukas, pagkatapos uminom ng tubig at habang nasa liwanag ng araw, gawin ang paghinga na ito. Wala kang kailangang kagamitan at wala ring gastos. Subukan mo lang at ang katawan mo na mismo ang magpapakita ng resulta. Almusal na may protina at fiber, hindi lang pampabusog, pampahaba ng buhay. Marami sa ating mga Pilipino ang sanay sa almusal na tinapay, instant noodles, kanin at tuyo, o simpleng kape lang. Pero ayon sa mga nutrisyonista sa larangan ng longevity science, ang klase ng almusal mo ay may direktang epekto sa iyong pagbagal ng pagtanda. Ayon kay Valerie Richardson mula sa Longevity Nutrition Institute, ang unang pagkain sa umaga ang nagtatalaga ng tono sa metabolismo mo buong araw.
Kung ito ay kulang sa protina at fiber, mas madali kang magutom, tataas ang asukal mo sa dugo, at mas lalakas ang inflammation sa katawan, mga pangunahing dahilan ng mabilis na pagtanda. Kaya sa mga bansang may maraming centenarians, gaya ng Japan, Italy, at ilang bahagi ng Pilipinas tulad ng Batanes, ang almusal ay may balance ng protina, fiber, at healthy fats. Tignan natin ang kwento ni Mang Gerald. Sa edad na 68, sinabi ng doktor niya na mataas na ang risk niya sa diabetes, kahit hindi siya mataba. Imbes na agad uminom ng maintenance na gamot, nakipagtrabaho siya sa isang dietitian. Ang unang binago, ang kanyang almusal. Mula sa pandesal at instant coffee, lumipat siya sa itlog na may gulay, oatmeal na may chia seeds, at isang slice ng avocado. Pagkalipas ng 6 na buwan, bumaba ang sugar level niya at bumalik sa normal ang kanyang blood tests. Ang tanging binago ko ay ang almusal ko, sabi niya. Narito ang formula mo para sa almusal pangmatagalan. Protina, itlog, yogurt, munggo, tofu, o kahit sardinas. Fiber, oats, saging, kamot, chia seeds, kangkong. Healthy fat, avocado, mani, olive oil o kahit nyog. Iwasan ang white bread, instant noodles, sugary cereals, o anumang high-carb breakfast. Ang mga ito ay nagpapataas ng insulin at nagpapabilis ng pagkaluma ng katawan. Ang maganda rito, hindi mo kailangang dagdagan ang oras ng paghahanda, almusal ka naman talaga. Ang kailangang baguhin ay kung ano ang nilalagay mo sa plato mo. Kaya tanungin mo ang sarili mo, anong klaseng almusal ang pipiliin mo bukas? Isa bang saglit na kasiyahan o isang hakbang patungo sa mas mahabang buhay? Maagang pakikipag-usap, mas malakas pa sa bitamina. Karamihan sa atin ay iniisip na ang pagkain ng tama o pag-inom ng bitamina ang pinakamahalaga sa kalusugan at mahalaga ang mga ito. Pero ayon sa isang 80-year study mula sa Harvard, may isang bagay na mas malakas pa sa supplements, pakikipag-ugnayan sa kapwa tuwing umaga. Ayon kay Robert Miller, pinuno ng naturang pag-aaral, ang mga taong may kahit 5 minutong makabuluhang pakikipag-usap bago mag-alas 10 ng umaga ay may 29% mas mababang tsansa na mamatay ng maaga. Hindi basta kwentuhan, ang halaga ay nasa koneksyon. Sa Okinawa, Japan, isa sa mga lugar na may pinakamaraming centenarians, napansin ng mga mananaliksik na ang mga kapitbahay ay nag-uusap tuwing umaga bago simulan ang kanilang araw. Kahit saglit lang, isang simpleng "kamusta ka?" o "kumain ka na ba?" ay tila may epekto sa katawan at isipan. Isang 77 anyos na ginang ang nagsabi, "Kapag wala akong nakausap sa umaga, parang may kulang. Pinipilit kong makipagkamustahan araw-araw." Ang resulta, mas mababa ang blood pressure, mas malakas ang resistensya, at mas matatag ang mood nila buong araw. Narito kung paano mo rin ito maisasabuhay bukas. Tawagan ng isang kaibigan o kamag-anak, kahit 2-3 minuto lang. Kung may kasama sa bahay, gumawa ng simpleng morning check-in, hindi lang good morning, kundi kamustahan. Kung mag-isa ka, makipag-usat sa tindera, barista, o kahit sa kapitbahay tuwing bibili ng pandesal. Ang mahalaga, gawin itong parte ng iyong umaga. Gaya ng pagsisipilyo, ito ay dapat regular. Kahit gaano ka pa kalusog o aktibo, kapag kulang sa koneksyon, bumababa ang tibay ng katawan. Kaya ang tanong, sino ang makakausap mo bukas ng umaga? Pasasalamat sa katawan, mental na gawin ng mga umaabot ng 70. Maraming Pilipino ang lumalapit sa umaga na may iniisip na problema, bayarin, sakit sa katawan, responsibilidad. Pero ayon sa mga neuroscientist mula sa Yale University, may isang mental na gawin na isinasagawa ng halos lahat ng matatandang umaabot ng 70 o higit, pasasalamat. Ngunit hindi basta be thankful, ito ay tiyak na pasasalamat sa katawan. Ayon kay Sarah Jenkins, isang eksperto sa neuroplasticity, ang directed gratitude o ang pagtuon ng pasasalamat sa mga bahagi ng katawan ay bumabago sa utak mismo. Sa pamamagitan ng fMRI scans, nakita nilang ang utak ng mga matatandang may ganitong gawi ay mas aktibo sa bahagi ng decision-making at emotional regulation, tulad ng sa mga mas batang tao. Tignan natin si Aling Patricia, 74 anyos. May hypertension siya at di gumagana ang gamot. Nang subukan niya ang 2 minutong pasasalamat tuwing umaga, nakatuon sa kanyang katawan, bumaba ang kanyang presyon at gumanda ang heart rate variability ng 31%. Hindi siya uminom ng bagong gamot, binago lang niya ang iniisip niya tuwing umaga.
Narito kung paano mo ito magagawa. Pagkatapos ng iyong breathing exercise, ilagay ang iyong kamay sa dibdib. Isipin ang 3 bahagi ng katawan na ipinagpapasalamat mo. Halimbawa, salamat sa aking mata na nakakakita pa ng linaw. Salamat sa aking binti na kaya pang maglakad. Salamat sa puso kong tumitibok para sa akin araw-araw. Dapat ay may dahilan ng bawat isa, hindi basta salamat sa katawan ko. Ang simpleng 2 minutong ito ay may direktang epekto sa cortisol levels, immune response, at emosyonal na balance. Tanong, tuwing umaga ba ay pinasasalamatan mo ang iyong katawan? O mas iniisip mo lang ang mga kulang, sakit, at reklamo? Mula bukas, gawin mong ritual ang pasasalamat sa iyong sariling katawan. Ang simpleng pagpapahalaga ay makapangyarihang mensahe, at maaaring literal na magdagdag ng taon sa iyong buhay. Ang kinabukasan mo ay nagsisimula tuwing umaga. Ngayong alam mo na ang 7 simpleng gawi na isinasa buhay ng mga taong umaabot sa 70, isang tanong na lang ang natitira, kailan ka magsisimula? Hindi mo kailangang baguhin ang lahat agad-agad. Tandaan si Mang Walter, 2 lang sa mga gawi ang sinimulan niya noong una. Pero dahil naging consistent siya, napalitan ang direksyon ng kanyang buhay. Mula sa takot sa pagtanda, napunta siya sa masigla, malusog, at makabuluhang buhay. Ang sikreto, ang umaga. Dahil bawat paggising ay isang bagong pagkakataon upang pahalagahan ang katawan, alagaan ang isipan, at makipag-ugnayan sa iba. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamot, mahigpit na diet, o bagong kagamitan. Kailangan mo lang ng kaunting oras, malasakit sa sarili, at disiplina. Magsimula ka sa isa. Uminom ng tubig pagkagising. Lumabas para sa araw. Kumain ng almusal na totoo. Huminga. Makipag-usap. Magpasalamat. At kung sa tingin mo ay makakatulong ito sa iba, i-share mo ang video na ito. Malay mo, ito na ang regalong makakapagpahaba ng buhay ng isang mahal mo. At kung gusto mo pa ng mas marami pang ganitong kaalaman para sa sarili mo o sa mga mahal mo, mag-subscribe ka na ngayon. Dahil sa channel na ito, ang bawat video ay hakbang patungo sa mas mahaba, mas masigla, at mas makabuluhang buhay. Salamat sa pagsama. Bukas ulit sa panibagong umagang may bagong simula.